Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal. Sa Balyo. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, nakilang biyayang pangako niya, suninay na. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay ubusin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, suminay na. Simulan natin ang dakilang pagdiriwang na ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapanalig, maririnig natin sa unang magbasa ang paalaala ng Panginoon na ayusin natin ang kanya-kanya nating mga buhay at bahay. At sinasabi rin niya sa Ebanghelyo na ninanais niya ang ating pagsisisi kaysa mga haing material. Aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapahiyang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isnasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, dalhin niya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong masaang ilaw
ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan, para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nanalig sa iyong anak, pagkalooban mong makapagwaksi ng tanang salungat, sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap, upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap, sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias. Kaya siya'y dinalaw ni Isaías na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ng Panginoon. Ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong mga huling habilin sapagkat hindi ka na gagaling. Pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at nanalangin. O Panginoon, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ang ginawa ko'y pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos, nanangis siya ng malakas. Nagsalita uli ang Panginoon kay Isaías. Wika sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluha at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya 15 taong ka pang mabubuhay. Hindi lamang iyon, ikaw at ang lungsod na ito'y hindi maaano, pagkat ipagtatanggol ko kayo laban sa hari ng Assyria. Si Isaías ay nagpakuha ng pantapal na igos para sa bukol ni Ezekias. Gumaling naman ito, at itinanong ni Ezekias, ano ang magiging palatandaan na ako'y maaari nang umakyat sa templo? Ito ang palatandaang ibibigay sa iyo ng Panginoon para patunayang tutup din niya ang kanyang pangako. Ang anino sa orasan sa palasyo ni Haring Akas ay pababalikin niya ng 10 guhit. At gayon nga ang nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ko'y iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Minsay nasabi kong, sa katanghalian ng buhay, ako ay papanaw. Sa daigdig ng patay, ako masasadlak, upang manatili roong walang hanggan. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. At nasabi ko ring di na makikita ang Panginoon at sinumang nabubuhay. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Katulad ng toldang tirahan ng pastol, inalis sa akin ang aking tahanan. Ang abang buhay ko'y pinuputol mo na tulad ng tela sa isang habihan. Buhay ko iyong iniligtas, pag-iral ko'y walang wakas. O Puon, ang mga nilikha ay nabubuhay dahilan sa iyo. Ako'y pagalingin at ang aking lakas, sana'y ibalik mo. Buhay ko iyong niligtas, pag-iral ko'y walang wakas. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyoin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus
sa triguhan. Nagutom ang kasama niyang mga alagad, kaya't nangitil sila ng mga uhay at kinain ng mga butil. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad. Bawal iyan kung araw ng pamamahinga." Sumagot si Jesus, "Hindi ba niyo nababasa ang ginawa ni David nung magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog sa Diyos, at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan na kanin nila ang tinapay na iyon, sapagkat sa saserdote lamang ang may karapatang kumain yon. Hindi niyo rin ba nababasa sa kautusan ni Moises? Dating araw ng pamamahinga, lumalabag sa batas tungkol sa araw na ito ang mga saserdote sa templo, kaya may hindi sila pinagkakasalan niyon. Sinasabi ko sa inyo, narito ang higit sa dakila kaysa templo. Hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala kung alam ng ninyo ang kahantungan ng salitang ito. Habag, ang ibig ko, hindi hain, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinubuhay ka namin, Panginoong Heso Kristo. At ngayon ay nais ko pong magnilay sa Ebanghelyo ukol kay San Mateo, pero gusto kong kunin po yung isang linya. But in the English translation, yung sinabi niya rito sa Tagalog, ipatawag mo yung sambahayan at gawin mo ang huling habilin. Yung pagkakatranslate po sa English ay ganito, "Put your house in order." At dito po, sinasabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ang pagrespeto natin sa araw ng Sabath at halamin natin ano yung ating priority sa ating buhay paglalakbay bilang Kristiyano. Itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus ang kahalagahan ng pag-unawa ng atin pong prioridad at ang kahulugan ng mga ginagawa natin na mga tradisyon o customary sa ating kanya-kanyang mga gawain buhay. At sinasabi rin ng Panginoon doon sa unang pagbasa, putting your house in order could mean aligning your action with your values and priorities para ma-ensure natin that we give due respect to what we call the period of rest. Kasi nga minsan kahit araw ng pahinga, gagala tayo, sabi na, hindi ka naman nagpahinga, uuwi ka ring pagod. No? Yung rest talaga. Para makita natin, para makapag-generate ng bagong cells ang ating katawan, we need to rest well. At ipahinga natin yung ating buhay. Minsan, lagi sinasabi ng tao, laban ng laban. Sige, laban lang, laban lang. Minsan, tinanong ko yung sarili ko kailan ba championship? Bakit puro na lang laban? Pwede bang magpahinga? Ipahinga din natin yung ating puso dun sa puso ng ating Panginoon. Pangalawa, yung ating puso at ang batas. Dito po, binibigyang diin ng Panginoon ang kahalagahan po o value of mercy and compassion over rigid adherence to law or rules. At dito, in line with the word putting your house in order, may involve examining our respective intentions and motivation behind our actions, that ensuring that they are guided by love and understanding rather than yung tinatawag nilang merely legalistic observance. No? So mahalaga po yun. Hindi ko naman sinasabing huwag tayo sumunod sa batas. Ang sinasabi ko, lagi nating alalahanin yung espiritu ng batas. Ano po?
mahalaga na maintindihan natin at dadalhin lahat tayo nito doon sa pangatlo na gusto kong pagnilayan. Ito yung tinatawag nilang internal transformation. Pagkatapos ng pagrespeto sa batas at pag-alam ng kanya-kanya nating mga prioridad, inaalam din natin ang ating puso at kahalagahan ng pagsunod at hindi about rigidity, kundi dalhin tayo nito sa tinatawag nilang deep internal transformation. Sinasabi sa atin ng Panginoon na tayo po, ang ating katawan ay templo. Kaya kinakailangan ng tinatawag nilang internal transformation. Kaya, yung putting your house in order could involve also introspection at personal growth. At ang pinakalayunin nito ay makapag-cultivate ng puso at kaisipan na nakaugnay, nakabatay sa prinsipyo ng pagmamahal, katarungan, at kapakumbabaan. At hindi lang panlabas na pagsunod sa tinatawag po nilang rigidity in following the law. Let us all have the inner understanding of adherence to external norms because it helps us to have the internal adherence to the law of God written inside our heart. Kaya bilang mananampalataya, pinapaalala po sa atin ang mga kaisipang magkaroon ng mas malalim na paghahangad na ayusin natin ang kanya-kanya nating bahay, kanya-kanya nating tahanan. Saan ka ba tumatahan? Ano ang iyong pinagtatahanan? Tumatahan ka ba mula sa mangamba? Tumatahan ka ba mula sa mga ligalig? Paano mo ayos ang buhay mo kung ikaw ay punong-puno ng ligalig? Kaya pag we are able to succeed in putting in order our own respective houses, our inner self ay magkakaroon na po ng tinatawag din na internal transformation that leads to external appreciation of the law rather than the gift that we are offering. Amen. Mga kapanalig, manalangin tayo sa pamamagitan ni Kristo. Nasambahin natin ang amang nasa langit sa ating pananampalataya, pag-ibig at mahabaging awa. Sabihin natin, Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyano saan may naway hindi maging mga taong ang kilos ay legalismo at panlabas lamang, kundi maging mga taong may puso na ginagawa ang nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga bansa sa mundo naway matutong gumalang at tumulong sa isa't isa at hindi maggamitan lamang, kundi makipag-ugnayan ayon sa katarungan at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ayon sa udyok ng habag ni Kristo, naway hindi natin hatulan ang mga nagkakamali, kundi bigyan pa sila ng bagong pagkakataon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway tumanggap ng tulong mula sa mga taong may kakayahan at pamamaraan na pag-aangin ang kanilang pinapasan. Pag-aanin ang kanilang pinapasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Ang mga yumaunaway, mamahinga sa kalipunan ng mga banal sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Isama rin natin sa panalangin ang mga nakikiusap, natin silang isama
sa banal na misang ito, kaya hindi na mga nagdiriwang ng kanyang karawan, lalo na si Inigo Joseph Rocoy Palma, na lumaki siyang may takot at pagmamahal sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, basbasan mo kami. Panginoong Diyos, huwag mo kaming hingan na anumang sakripisyo maliban sa tunay na pagbabalik loob, tapat na pananampalataya at paglilingkod na may pagmamahal. Sa ngalan ni Kristo, naming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming para lamang sa'yong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kabanalig at ipaghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumainyo rin. taas sa Diyos sa inyong puso't diwa, Itinaas na namin sa Panginoon. pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Mahapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa mo sa sansinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, sa iyong pinahintulot, na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't kaysa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ngayong banal mga kaloob na ito, kung para saan maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan niya handog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang kapunan, hinawa kanyang kalis, muli ka pinasalamatan, hinabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, dugo ng bago at walang gangtipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo to sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain,
pagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak, kaya dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, si Onesto naming Obispo, Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila'y muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalis-lisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na magpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Ngayon, ating dasalin ang panalangin itinuro niya. Amin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Ulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami at masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iluyos na kapahamakan, samantalang ang piyar na bigan, ang dakilang araw pagpapahayag na tagapagligtas naming si Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapuyahan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, itong aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, magkasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, lagi sumainyo. At sumainyoin. Mga kabanalig, magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero
Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kabanalig, ito si Kristo na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagpapakumbaba, pagsisisi, at pagbabalik loob. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Berhen ng Katotohanan, o Berhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay na paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahal. O Maria, Berhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. mga kabanalig, sa July 22 po, araw ng Lunes, ay kapistahan po ni Santa Maria Magdalena. Halina't mag-alay ng pamisa, makiisa sa ating healing masses dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng ipagliligtas sa aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon, At sumainyoin. at tanggapin niyong lahat ang pagpapalo ng mga pangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na. Humayo kayo patuloy na maghain ng sarili at magmahal ng kapwa. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan
Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,